Ito pong si Excel Sebastian and Mikey Agustin. Kung maalala niyo po nung Friday, inireklamo po yan dito sa amin dahil nga po sa investment scam naman. At nakausap po natin tong si Excel Sebastian at Mikey Agustin. At in fact, sabi pa nga nila, yung pera ay nandun para sa office at pumayag sila na maibalik. Pero nung tinatanong ko address at kailan, pinatay natin telepono. Okay? Kasabay ni Mikey Agustin sa isang flight papuntang Japan. Papuntang Nagoya, Japan. Kasakay niya, Cebu Pacific. Tinawag sa akin. Hindi ko alam kung itong dalawa, si Excel sa si Mikey, nasa, yan po, sakay po ng Cebu Pacific, papuntang Nagoya, 7:40 yung flight. Hindi ko alam kung sila ay patakas o baka pagdating po doon sa Japan, sila ay magre-recruit ng mga investor. Nanonood, nandyan po ngayon si Mikey Agustin at Excel Sebastian. Ingat lang po kayo. Marami na po mga nagreklamo dito na naloko doon sa mga investment opportunity na 1 million kada tao o depende na sa trabaho mo. Opo. Pag OFW ka, 200, 300. Pero pag negosyante ka, matibay yung trabaho mo, up to 1 million hiningi na investment. Yung pala, yung investment na yun, gagamitin yung pera para doon sa mga sugarol. Baka abutin mga po sa billion sa pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tolpo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla, kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken. Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, ay maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito ay marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na
magpalabas ng hold departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Ito pong si Ninya Mabatid, ito po ba nasa radar nyo, Attorney Tansinko, and then sa NBI, kasi ang dami na rin pong mga reklamo dito kay Ninya Mabatid. Yung kanyang style ay maghikayat siya ng student visa papunta ng Canada para ma-circumvent niya yung illegal recruitment, anti-illegal recruitment law natin. Labas-masok na ito ng ibang bansa, papunta ibang bansa. Hindi natin siya mapipigilan. Pupunta po ng Hong Kong, Dubai, doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko. So patuloy siya nakakapag-recruit. So, ito ba'y nasa radar nyo? Itong si Mabatid, and are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Yes, Your Honor. We are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this particular case. But again, we don't have the ground to hold him, hold her, because there's no hold departure order issued by the court. But in cases where her recruits passes through immigration, we examine or assess thoroughly the passengers, and sometimes we intercepted some of her recruits. But as for her herself, we don't have the ground to withhold her departure, but we are closely coordinating with the MW, considering that the subject is engaged in illegal recruitment. Just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs, Vice Chair Senator JV Ejercito and Vice Chair Senator Bato de la Rosa. Morning, sirs. Right, thank you. Thank you for that answer, Attorney Tansinko. Siguro ito, I can direct my question kay Attorney De Limos ng NBI. I know for a fact na marami na pong mga nagsampa na kaso sa NBI laban dito kay Ninya Mabatid kasi hundreds na ang naloko nito and hundreds of millions of pesos na ang kanyang natangay. Is it true? May na-file na po sa NBI. Ano po nangyari sa kasong in-final po sa NBI against Mabatid? Maraming salamat po, Senator Tulfo, sa suporta na binigay niya sa NBI. At bilang sagot doon sa inyong tanong tungkol kay Ninya Mabatid, totoo po na may mga natanggap na reklamo sa opisina namin laban kay Mabatid. At itong 6 na folders na sa harapan ko po ngayon at ibibigay ko sa inyong tanggapan, hindi po naging successful ang investigation ng NBI dahil hindi nakapagbigay ng statements itong mga complainants, itong 6 na complainants. Siguro nga po dahil sa matagal na nangyari ito, 2015, 2018, pero pabubuksan huli namin ang mga kaso ni Mabatid para mapagbigay alam sa mga mas marami pang mga complainants na maris lang pumunta doon sa aming tanggapan sa Cebu. Dahil ang karamihan ng mga naging biktima nito ay nasa Cebu. Maybe you can help also the victims, Attorney De Limos, kasi ang modus din itong si Mabatid, yung mga complainant niya, nagka-counter file siya ng complaint against her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot. Is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas? Kasi ang pagkakalam ko, abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Sa ngayon po, gagawin lang NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid.